Huwag kang tumakbo! Saglang Dor, 5 kangiwa ang kailangan para maitas ang nanay ko. Dati bang kasambahay ng pamilya ninyo ang nanay ko? Nakita kanyang lumaki. Mas mahal ka pa niya sa akin. Ibahila mo na sa akin. Ibabalik ko, promise. Ano ay babalik mo? Kasambahay lang ang nanay mo. So what? Binayaran naman namin siya. Dito! Patay na siya. Bigak siya di mong alibo. Hindi sabi yun. Aminin mo lang nga ito ang kumatay sa kanya. Mag-aasawa ako sa mayamang pamilya. Hindi ako dapat bidungin sa pangalan ko. Gusto mo mag-take ang blame para sa'yo? Hindi ko kailangan na ninyo kinapa-operasyon. Aminin mo lang na ikaw ang pumatay. 1,000,000 na ang iyo. Malubha ang tama ng pasyente sa ulo. May internal bleeding na kumipigil sa nerbo. Bulag na siya at may amnesia. Hanapin ng mga kamag-anak at bayaran na ang hospital bills. Wala talaga akong mahanap ang kamag-anak ng pasyente. Ako ang kamag-anak niya. Ako ang magbabayad. Ganun na lang. Sa loob ng 2 taon, tinanggap ko siya dito sa aming bahay. Tapos na. Keke. Nandito ka na ala. Tapos na ang pabangon na ginawa ko para sa'yo. Subukan ko mamaya. Magugas muna ako ng prutas para sa'yo. Kek! Shilyujij! Nandito ako. Salamat, Shilyujij. Gusto ko lang malaman. Bakit lagi mo akong nakahanap ng tama? Kasi ikaw, kapag natatakot ka, may natatanging amoy kang lumalabas. Matalas ang ilong ko. May ganong amoy pala? Pwede ba akong maaamoy ng pabangong ginawa mo? CJ, halina. Ang ganda ng amoy. Pero ito ang pinakamahusay mong gawa. Kaya mo bang ibenta? Para sa iyo ko ito ginawa. Mahirap bitawan, pero para sa iyong pangarap na maging designer. Ano ang problema? Ibenta mo na. Ibenta na, maganda naman ang presyo ng boss. CJ, hintayin mo akong bumalik. CJ. Ayaw ko talagang ibenta. Pero kailangan ko ng pera para mapagaling ang mata mo. Hindi mo inaasahan, Jayang Renke. Ako pala ang tunay na nagbili ng lian kong. Huwag mo akong sisihin. Anak siya ng pinakamayamang tao, eh. Hello, si She Group. Nakita ko po ang inyong anak na lalaki. Amoy liyan kong ito. Kahit ilabas pa sa merkado, hindi pa rin agad magiging sikat. Kaya siya nga si Shilyujij. Pero ikaw ha? Ikaw talaga ito. Ikaw nga talaga. Hindi na sayang ang pag-aaral ko ng boses mo. Shilyujij! May pera na tayo! Ala! Mata mo! Shilyujij! Bakit ganito? Hindi ito tama. May nangyari sa kanya. Tatawag na ako ng pulis. Pinakabagong balita. Kayo nga nagawa ng lamaw. Siksing. Ay, naman ula. Sa loob ng 2 taon yun. Wala ka lalalaman. Nagawin kinasama ko sila nagtagat ng siya sa pang mundo. Para mapagaling siya. Ngayon, siksing ay bumalik na bilang pinuno ng Xiglu. Bumalik sa Xi Group. Si Jingsing. Shilyujij! Ang ganda ng pangalan mo. Pero bakit umalis ka na walang paalam? Pangit ba ako? 1 oras ka na rin nakatingin sa akin. Hindi ang tawa. Natatakot ako mabulag ulit. Natatakot ko na magkamali ako. Huwag mong sabihin yan.
Kung alam ko lang nakahanapin ako ng si Group. Hindi na sana natin binenta ang lian kong. Kailangan nating ibenta para nagkamalian mo nga ako sa kanya, di ba? Keke, pakasalan mo ako. Hoy, bantayan mo ang sarili mo. May fiance na ako. Hindi mo na ako kilala. May fiance na siya. Mag-aasawa na siya. Hoy, Jayang Renke, naghihintay na ang mga PND sa room. May importante silang tao, siguraduhin maayos mo silang asikasuhin. Huwag kang mag-alala. Uminom ka ng tubig. Okay ka na. Okay na ako. Hindi ko lang inakala na dahil sa sipon, nagbago na ang boses ko. Jinghang kuya, hindi ka ba nasusuya sa akin? Ano bang iniisip mo? Ikaw ang gusto ko bilang tao. Maganda man ang boses mo o paos, basta ikaw okay na. Bakit nandito si Jayang Renke? Paumanhin. Ang boses niya. Bakit parang kapareho ng boses ni Keke noon? Pasensya na. Napagkasunduan na agad. Baka mas mabuti pang palitan na lang ng iba. Kung ganoon, hindi na kailangang pilitin pa. Dali lang. Sino kang gumawa ng planong ito na may temang parola? Ah, siya ang gumawa niyon. Siya na ang bahala sa aking engagement plan. Okay, usap na naman. Ito ang bagong natagpo ang panganay ng pamilya Agsi. Kapag napasama natin siya, tapos na tayo. Gusto kong manaman, paano mo naisip ang temang ang mahal sa buhay ay parang parola? Nandito ako. Si Liu Jej, ako na ang magiging mata mo. Guess ano? Ikaw ang aking parola. Kasi, may nagsabi sa akin noon na ako ang kanyang. Simple lang naman. Alam ng lahat na naging bulag ka noon. Ang taong bulag ay parang barkong naliligaw sa dagat, at ang mahal sa buhay ang parang parola na gumagabay sa kanya sa liwanag. Pupunta muna ako sa CV. Kakaiba. Bakit parehong-pareho ang boses niya sa dati? At parang may kakaibang pagkakamilala ako sa kanya. Jinxing Jej, hindi kita sinabihan noon, pero anak siya ng kasambahay namin. Alam niya ang lahat ng tungkol sa atin. Hindi ko inakala na gagayahin niya ang aking boses para akitin ka palayo sa akin. Noong nagkasakit ang nanay niya, nagpautang pa nga ako sa kanya ng 1,000,000 piso. Kanina, ayaw ko lang siyang mapahiya, kaya hindi ko inihayag kung sino siya. Sinadya mo, ano? Anong problema mo? Sinadya mong lumabas sa harap niya. Sinadya mo agawin siya sa akin. Agawin. Jayang Renke. Jayang Renke, inakala kitang kaibigan. Bakit pinagkakasama? Ngayon, agawin mo pa ang lalaki ko. Ikaw! Hindi ako kagatuwang sa hanong stasyon. Si Zong, hinahanap mo ba ako? Tatanungin kita, ano ang work experience ni Giant Renke? Kung malaman niyang 1 buwan pa lang siya, baka masira ang deal na ito. Huwag kang mag-alala, siya ang pinakamahusay naming planner. Pinakamahusay na planner. Kaya itong 2 taon, nasa planning pa talaga ang trabaho ni Giant Renke. 2 taon na siyang nagtatrabaho sa amin. 2 taon na planner. I'm just turnips. Hindi naman ako kuwari. Ginawa mo ang lahat ang makasiyong plan ng engagement party namin. Para lang agawin siya sa akin, di ba? Bakit ka ba naghahanap ng ganyan? Mag-iisang kitib ka na nga sa kanya, di ba? O baka naman, may tinatago ka sa kanya? Kasi numaringan! Lukik!
Huwag mo kalimutan. Ikaw ang dahilan ng aksidente niya noon. Giant Renke, papaalalahanan kita pa. Ikaw ang may record sa trapiko noon, hindi ako. Ikaw! Kung mas nag-aalala ka, lalo kong nag-isisyosa. Haharapin ko si Xi Jinping at itatanong ko mismo sa kanya. Ang keke ba na tinutukoy niya ay ikaw, Lu Keke, o ako, Giant Renke? Giant Renke, bumalik ka! Ano ang gagawin mo? Ano? Kuya Jinxing, Keke. Kuya Shiliu, hindi ka ba nagtapa ka kanina kung bakit alam ko ang tungkol sa lighthouse? Sasabihin ko na ngayon, alam ko hindi lang ang lighthouse. Alam ko rin ang mga pomelo ang paboritong tutas mo at metaling sa balat ng kaliwang kamay mo. Tama na. Sinabi sa iyo ng Keke ang lahat ng iyan at ipinagmamalaki mo pa sa harap ko. Ano? So anong isinasaad noon? Sa puso ko, hindi ka man lang kasinhalaga ng isang pirasong buhok ni Keke. Giant Renke ang pangalan mo, di ba? Lahat ng ginawa mo ay nakakasuka sa akin. Ano? Nakakasuka sa iyo? Lahat ba ng ginawa ko ay parang palabas lang para sa iyo? Gagawin mo ang lahat para makuha ang gusto mo, pati na ang manligaw sa feyant ng iyong amo. Amo! Hindi ba kasambahay ng pamilya ni Keke ang nanay mo? Marami na akong nakitang babaeng katulad mo. CJ, Kaya pala ganyan tingin mo sa akin, mababa ang uri. Lahat ng ginawa ko ay may masamang intensyon para lang sa pera mo. Alamin mo ang iyong lugar at huwag mangarap ng hindi para sa iyo. Sa puso ko, walang sinuman ang makakatalo kay Keke. Kuya Jinxing. CJ, Hindi nga ako karapat-dapat. Nabibigyan ako sa trabaho. Sandali! Kailangan mong tapusin ang planning ng engagement party namin ni Keke. Ikaw ang mag-aayos ng engagement party namin ni Keke. Bakit? Gusto kong perpekto ang party para kay Keke at ikaw ang pinakakilala sa kanya. Kung gusto mo ng mas malaking bayad, doblehin ko ang presyo. Yun ang pamilya para maabisin ko. Salamat, Season. Nasaan ang tabang regalo mo sa akin? Giant Renke, pakiusap. Hindi ko akin ang kabango. Pakiusap na. Ginawa ng espesyal para sa akin ni Jinghang Ji yung kabangong iyon. Pakiusap. Ibalik mo sa akin ang kabango, okay? Magbabayad ako ng kahit magkano. Hindi ko kinuha ang gamit mo. Ipakita mo sa akin ang bag mo. Wala kang karapatang hanapin ang mga personal na gamit ko. Ilabas mo na. Bukod ka. Bakit naman pataktulaan? Tama ka. Si Lu Keke ang iyong nobya. Anak lang ako ng yaya. Isang babaeng ipasmantala sa kera. Buti naman at alam mo. Nahanap na. Ito nga. Ito ang pabangong espesyal na ginawa para sa akin ni Jinghang. Sinabi ni Jinghang, ang pagmamahal niya sa akin ay lumalayo ng habang tumatagal. Humingi ng tawad. Ano? Sinabi ko na, hindi ko hahayaang masaktan ang aking babae. Ikaw humingi ka ng tawad sa kanya. Ako ang maghingi ng tawad sa kanya. Tingnan ninyo ito. Ano ba ito? Siya pala iyon. Ano ba ginagawa mo? Kung gusto ni Xizong na makita ito ng maaga, sabihin na niya sa lahat kung ano ang nakita niya. Jinghang, naniniwala ako na si Xizong ay patas at walang kinikilingan. Mga selfie lang iyan. Sobra-sobrang filter. Binura mo ang video. Walang kwenta. Paano mo putekhan? Siya! Binura mo ang ebidensya na sinibak niya ako. Kung magkakaroon ako ng away sa iba, kanino kakakampi? Sa'yo naman, syempre. Paano kung ako ang nagkamali? Paano ka nagkakamali? Lagi kang tama. Si Wenka, nalok mo ako. Tama na. Hindi ko alam kung bakit mo ito ginawa. Pero naniniwala ako sa iyong dahilan. Ngayong nahanap na ang pabango, tapusin na natin ito. Jinghang, patawarin mo na siya. Ako, Jiang Ren, ay sumusumpa sa langit kung ninakaw ko ang pabango ni Lu Keke. Masamang kapalaran ang abutan ko. Huwag kang aalis. Tabakan pa ng isip niya. Kung aalis ka ngayon, mas magduda pa ang lahat ni Keke. Kaya, kailangan mong manatili. Hindi ka tumagal niyo. Ikaw kami.
Gusto mo pa? Ako ang tatayang sudan kung gusto ulit. Bakit ko papayagan yun? Wala akong pakialam kung sino ang pamaumanit. Para sa akin, lagi si Keke ang tama. Hindi ko inaasahan. Sobrang in love pala si Xizong. Nakakaantig naman ang inyong pagmamahal. Pero ayoko lang maging manonood kasi nakakasuka. Nasa hospital pa rin ang nanay mo, di ba? Ano? Manatili ka at bigyan si Keke ng perfectong engagement party. Kung hindi, hindi ko alam kung ano ang magagawa ko. Para sa huling aktibidad, ang tema ng engagement party na ito, ang parola. Ang minamahal ay parang parola. Kahit madilim ang buong mundo, siya ang liwanag mo. Tatakpan namin ang mga mata ng lahat ng lalaki. Gamit ang inyong pandinig, pang-amoy at pakiramdam, hanapin ang inyong minamahal sa gitna ng kadiliman. Mga babae, manindigan kayo sa isang lugar at gabayan ang inyong minamahal papatungo sa inyo. Xiaoping, nandito ako. Wait tao, nandito ako. Let's go. Dito. Jing Hangji, nandito ako. Sa lahat ng madilim na araw na iyon, ang amoy mo ang aking liwanag. Sigurado akong hindi kita mapagkakamalan. Jing Hangji, nandito ako. Jing Hangji, dito ka pa. Jing Hangji. Jing Hang kuya, nandito ako. Keke, kuma. Hindi si Keke yon. Walang balon. Kaya niyang gayahin ang boses ni Keke, pero hindi niya manuloko ang aking ilong. Sa tingin ko talaga, bagay na bagay si Xizong at Miss Loo. Talaga, himpi lang sa tingin na. Hindi seryoso. Xizong, sigurado ka bang hindi ka na maghahanap? Baka nandoon sa likod mo ang iyong nobya. Hindi. Sigurado ako ang taong nakaharap sa akin ngayon ay ang aking nobya. Kakayaman. Niyakap ang maling tao sa harap ng nobya niya. Sobrang nakakahiya. Sino kuya? Bakit ikaw pa? Hindi ko inasala na kakapal ng mukha mo. Paulit-ulit kang magpapanggap na si Keke. Gusto mong palitan siya, hindi ba? Sige, nagtagumpay ka. Naloko mo pa nga ako. Pero anong kwenta noon? Peki ka pa rin. Kahit tingnan muli. Kasi sa'yo. Thank Sige. Okay. Ako ang nagkamali. Hindi na sana ako umasa. Ang siya ni kuya ko, matagal na siyang patay. Matagal na! Matagal na siyang patay. Wala ngayon! Wala na tayong pinalaman sa isa't isa. Nag-brownout. Di kayo. Galing. Wag na. Keke. Ingat! Yara. Daddy, Jing Hang kuya, nandito ako. Sino kuya? Di ali! Ikaw makaminang na babae. Gusto mo ako likuhin muli. Jing Hang kuya, ako ito. Nandito talaga ako. Hindi ka ang aking Keke. Shirley kuya, ako ang iyong mga mata. Ikaw ang aking ilaw sa dilim. Keke, ako rin ang iyong gilaw. Hinahanap kita. Keke. Tahan ka. Tayo, pagiging ilaw mo sa dilim. Ikaw pala. Alam ko na ikaw, alam ko na. Bakit parang iba ang amoy mo ngayon kumpara kanina? Ako na. Kanina kasi natakot ako. Nabunot ko ng red wine tapos nadumihan ako. Ganoon pala. Huwag kang mag-alala, nandito na ako, hindi ka nagpapatakot. Tama ang ginawa ko. Amoy Shirley Jage ito. Papalapit siya sa akin. Pero patay na ang aking Shirley Jage. Ang taong iyan ngayon, si Jingsing na lang siya. Kuya!
Ikaw ngayon ay si Jinxing na lang. Ang aking sinidage. Wala kang malabas, anak. Ngayong gabi, magsisimula ang magkasintahan sa isang masaya at makulay na paglalakbay ng pag-ibig. Sa sagradong okasyong ito, sabay-sabay tayong magpalakpak. Gising ka! Huwag kang mamamatay! Gising ka! Siya ang nagligtas sa akin. Siya ang nagligtas sa akin. Jinghang, ano ba ang sinasabi mo? Bago pa man ako nawala ng memorya at nabulagan, nabangga ako noon. Si Jiang Renke ang nagligtas sa akin. At ikaw? Ikaw ang nagbangga sa akin. Paano niya nalaman? Hindi mo dapat sinasabi yan. Ang huling taong masita ko bago ako nabulagan at nawala ng malay ay si Jiang Renke. Siya ang nagligtas sa akin. Kaya pala ganoon ang tingin ni Jiang Renke sa akin. Puno ng galit at put. Kaya pala, hindi ko siya binayaran ng utang na loob. Iniwan ko siya. Mabuti na lang at handa na ako para dito. Hindi totoo yan. Ang aksidente ay nakapinsala sa iyong utak. Mga hallucination lang yan. Impossible! Kung ganun, huwag na nating ituloy ang kasal. Pero may record ang traffic police. Si Jinghang, pinalabas mo akong may kasalanan. Patutunayan ko na inosente ako. Na-verify na, 2 taon na ang kalipas, nagkauntangan ng aksidente. Ang nagbangga sa iyo ay Jiang Renke. Ano? Ano? Sigurado ka bang tama ang nakita mo? Tingnan mo ulit. Nandito ang interrogation record. May pirma niya dito. Hindi ito mali. Noon pa, para maiwasan ang responsibilidad sa aksidente. Nagamit niya ng gusto ang ganapang yun. Sabi ng doktor, natamaan ang ulo mo sa aksidente, kaya normal lang magkaroon ta ng mga hallucination. Sinabi ko na sa iyo sa engagement party, ayaw mo ka ring maniwala. Hallucination lang ba talaga? Ang lahat ng iyon. Patay na! Bakit hindi ko maalala? Bakit hindi ko maalala? Kick! 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 Patawad, Kick. Nang nasa pinakamahirap na bahagi ng buhay mo. 2 taon akong nandito para sa iyo sa lahat ng pagsubok. Tapos ngayon, dahil sa isang hallucination, pinakinalaan mo ako. Talagang nasaktan ako. Kick. Pasensya na. Ipinangako ko sa iyo, magpapagawa ako ng mas malaking engagement party para sa iyo. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Anak, hindi mo alam. Jinghang, biglang atake sa puso ang lolo mo at namatay na siya. Ano? Bakit nangyari ba? Namatay na pala ang lolo ko bigla. Sa pamilya naming may tradisyon ng talukbayan ng 1 taon. Kaya sa loob ng 1 taon, hindi na tayo pwedeng magkasal. Ano? Lintik! Kung kailan pa yung oras na ito siya namatay. Kait ka. Nay, Ikaw ha? saan ka pupunta? Kakaalis mo lang sa ospital, dapat magpahinga ka muna. Nagpapakasal ang bata dadalhan ko siya ng regalo. Hindi ba yan ang konseras na pamana ng pamilya Jayang? Sinabi ng lola bago siya namatay na ibibigay iyon sa akin pagkasal ko. Bakit mo ibinibigay kay Lukete? Palagi kong inaalagaan ang binibini. Minamahal ko siya parang sarili kong anak. Magkaiba iyon! Siyempre magkaiba. Paano ka makikipantay sa binibini? Nay, paano mo masasabi yan? Tunay ba akong anak ninyo? Sino nagsasabi ng tunay ninyong anak? Hay nako, sinasabi ko, noong nagkasakit ako 2 taon na ang nakakaraan, 1,000,000 piso agad ibinigay sa akin ng miss. Mas magaling pa siya kaysa sa iyo na tunay na anak niya. Sa tingin mo, siya? Ay, basta na nagbigay siya ng ganoon. Ako ang nagpalitan yun! Anong ipinapalitan mo? Sabihin mo na! Ang perang iyon! Biyan ng smoke. Ikaw talaga. Paulit-ulit na lang na naninibog ko sa miss. Hay, ipadadala ko na ito kay miss mamaya. Kinansela ang kasal. Namatay ang lolo. Kailangan klubati ng 1 taon. Kapag nalaman ito ni miss, talagang masisira ang loob niya. Hay nako, bakit mo inilabas iyan? Kapag nakita ng iba, hindi ba mag-aalangan?
Ano? Malaman ng lahat na si Luokeke ang tunay naming anak. Hay, mahina ang boses mo. Baka may nakikinig sa kabilang hinting. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Ano ba pinag-uusapan ninyo? Anong ibig sabihin? May nakikinig. Ulang bago. Bakit ka bumalik? Ano ba ikaw? Kasalanan mo yan. Pinaalala ko lang naman sa iyo. Siya okay. Kusho, bakit ka biglang bumalik? Bakit hindi mo sinabi ng maaga? Kung sinabi ko, susunduin mo ba ako? Ikaw, basta't hindi mo ako iniiwasan, okay na yon. Nagdidisenyo ka pa rin ba ngayon? Pangarap mo kasi yan, hindi ba? Bakit? Imigin ka ba ako bang ipapakilala sa aking Team Hongsu? Ang kumpanya namin ay nakikipagtulungan sa Damai Group at gusto kitang imbitahan bilang aming punong designer. Tiwala ka talaga sa akin. Nais ko maramag ite sa bang pausawan ko, bibing siya yung. Sagli lang. Hindi ba ang Damai Group ay nasa ilalim ng C Group? Baba? Wala, okay lang. Tinatanggap ko ang alok na iyan. CJ. Si Jinxing. Hindi ko kakayaang apihin mo ako. Yuje, sandali lang kayong lahat. Ito ang chief designer na isinugo ng Antong Group, si Jiang Renke. Magtatayo siya dito sa ating kumpanya ng 2 buwan para pag-aralan ang proyekto. Palakpakan natin siya. Magandang araw, si Zong. Ikaw pala. Musa, Siso, ako ang chief designer ng Antong Group. Sa mga darating na araw, pag-aaralan at itatanong ko ang tungkol sa proyekto sa Chinan. Pakiusap, gabayan ninyo ako. Kapalang mukha mo, nagpapakita ka pa sa harap ko. Bakit hindi? Trabaho ito. Pakiusap, gusto ko ang mas mananangin si Sisong. Noon, nakamali lang ako. Inakala ko si Sisong ay isang kaibigan ko. Pero ngayon, sigurado na ako. Patay na siya. Kaya, huwag nang mag-alala, Sisong. Tanggal ka sa trabaho. Lumabas ka. Empleyado ako ng Antong Group. Tawagin. CJ, aabisuhan ng Antong Group na palitan ang designer. Kung hindi, Panslahin ako sa tutulungan. opo. Sadya mo ba akong sirain at wasakin ang aking pangarap? Ikaw ang target ko. Gusto kitang iritahin at ayaw kitang makita na manalo. Ang Damai Group ay subsidiary ng Xi Group. Kung makakadesenyo ka doon, siguradong mabibigyan ka ng malaking pangalan sa industriya. At ikaw, gusto mo akong gamitin ng Xi Group para paakyatin ka. Mangarap ka pa. Ang maging po, Presidente. Ang Andong Group ayaw nilang palitan. Palitan na rin ang Andong Group. Hindi pwede, sabi ng lola, mahigit 20 taon na kaming nagtatrabaho sa Andong Group. Hindi niya pwede kanselahin ang pakikipagtulungan sa kanila. Gusto mo ba akong itapon sa lupa? Ipapakita ko sa iyo na babangon ako. May iba ka pa po kailangan, Presidente Xi. Kung wala na, magtratrabaho na po ako. May proyekto sa Damai na magpapasikat agad sa sinumang designer na makakasali. Sumali ka rin. Bakit ka nagulat? Hindi ba pangarap mo palagi na maging pinakamahusay na designer sa buong bansa? Oo nga, ang pagiging designer ang pangarap ko palagi. Salamat, Kuya Jinghang. Pupunta na ako mamaya. Napakasama namang disenyo. The rescue! Ano tiring ninyo? Aha. Gising ka na pala. Bakit nandito ka? Nagtatrabaho ako, syempre. Hindi pwede yan. Paano ka pinayagan ni Jinghang na pumasok dito? Ako ay nakapost dito mula sa third party na kumpanya. Ano ba yan? Bakit na ako? Natatakot ka bang malantad ang mga ginawa mong kasamaan at talikuran ka ni Jinghang? Ano bang kinagsasabi mo? Jinghang, okay ka lang ba? Jiang Renke, ano ba ginagawa mo? Nakita ng lahat dito, si Luokeke ang unang kumampi. Ganun ko. Huwag sabihin ni Xizong na itanggi ang katotohanan. O baka naman, bulag talaga si Xizong sa mata at sa puso. Ikaw!
Jinghang, tigilan mo na. Huwag magalit dahil sa taong walang kinalaman sa atin. Shilyu Jej, subukan mong amuyin ito. Pumelo pa rin ang amoy. Ikaw ba mismo ang gumawa nito? Galing mo talaga. Gusto mo naman kasi ng pomelo, se. Mayroon pa akong isa, nakakabit sa aking keychain, dala ko araw-araw. Para parang nandito ka palagi sa tabi ko, Shilyu Jej. Huwag mag-alala. Lagi ako nandito para sa iyo habang buhay. Putangina, paano siya nagkaroon ng kapareho nito? Baka ito ang love token nila? Hay, hindi ba ito yung nawala kong bag na panabog? Bakit nandoon kay Jayang Renke? Buti na lang nahanap ko na. Jinghang Je, hindi ka galit sa akin, di ba? Bakit pa ulit-ulit? Kasi yan yung ipakita ko sa loob ng dalawang taon. Ngayon, kapiyo ka sa ako, lukluk eh. Bakit parang hindi kita kilala? Jinghang Je, galit ka ba? Parang nahulog ito kay Jayang Renke. Hanapin ko siya at kausapin. Jinghang Je, hindi ba tayo? Gusto kong malaman kung ano ang kwento ng bag na panabog na ito. Gusto kong marinig mismo sa kanya. Jinghang Je! Jayang Renke, saan mo nakuha itong bag na panabog? Sabihin mo, saan mo ba nakuha? Bakit ito yun? Wala na rin kwenta. Nakalimutang itapon yung basura. 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 Jinghang kuya, kasalanan ko ito. Hindi ko sinadya mawala yung bag na pampaligo. Patawarin mo ako. Hindi pwede. Hindi ko talaga papayagan si Jayang Renke na manatili pa sa kumpanya. Kumusta na ang trabaho mo? Ayos naman. Malapit na ang presentation. Pakiramdam ko magpapahanga ako sa lahat ngayon. Talagang confident ah. Sapat na kung hindi ako mataas. Okay ka lang ba? Huwag mo sabihing mag-propose ka. Mukha lang hindi pa panahon. Ano ba iniisip mo? Nakita ko may batang babae na nagbebenta ng bulaklak sa daan, kaya tinulungan ko siya. Huwag kang magkalo-kalo. Pinsay, sayang naman kung itapon. Kaya pala si Jayang Renke nakalusot at naglako ng malaki. Ang boyfriend niya pala ang boss ng Andong Group. Good job. Matibay ang loob, magaling pa. Hindi natuloy ang pagliligaw sa akin, agad na lumipat sa ibang tanga. Ang husay mo talagang kumanap ng lalaki. Grabe ka talaga. Anong ginagawa mo? Misak ka! Nagpanam ka! Itapkan. Pagkatapos ng araw na ito, tapos na ang lahat. Kaya mo yan. Lukek! Shadows, Professor. Itong lalaking itugi ko. Anong ginagawa mo ng palihim-lihim? Pinalitan na ang proposal ni Jayang Renke at nagdagdag na rin ng mga nakakatawang video. Magaling. Tangin niya, Judge. Gats yun. Hintayin mo, masisira ang pangalan mo. Magiging kawawa kang kahit sa mata ng lahat. Maligayang pagdating sa aming presentasyon ng disenyo para sa proyekto ng Damai Group. Bago ko ipresenta, gusto ko munang ipakita sa inyo ang isang video.
Giant Renke, kapal ng mukha mo. Patayin mo na ang video na yan! Giant Renke, sinisiraan mo ako. Tama na. Tapusin na natin ang pulong ngayon. Lumabas na muna ang iba. Jinghang Jits, maniwala ka sa akin. Siya ang may kasalanan. Inggit siya sa akin. Kaya gusto niya akong sirain. Look, Kek. Huwag ka nang magsinungaling. Nakita ng lahat, ikaw mismo ang nasa video na nakikipagtulungan sa supervisor para pabagsakin ako. Hindi totoo yan! Jinghang Jits, hindi totoo. Huwag ka nang explain. Jinghang Jits, wala ka namang pagmamahal sa akin. Giant Renke, tumawag sa akin. Ano pa ang gusto mong gawin? Gusto mo na namang maghasik ng kaguluhan at linlangin ang lahat. Gustong sumupanbulangin ang video. Maraming tao ang naroroon kanina. Sigurado akong makapagkalat na ng video. Paunahin ko. Wala kaming dapat pag-usapan. Mas mabuti pong lumabas ka at pakinggan mo ako. Kung hindi, hindi ko alam kung ano ang magagawa ko. Kuya Jinghang! Miss Loo, huwag kang mag-alala. Huwag kang lumabas. Ayos lang. Kaya ko itong harapin. Bitiwan mo ako! Lahat ng ginawa mo ay isang malaking katatawanan lamang. Hindi ko mapapaniwala ang pagkatapos mong pagtaksidan si Xi Jinghang sa harap ng lahat. Maniniwala pa rin siya. Natapat ang pagmamahal mo. Giant Renke! Napakasama mong tao! Pagsalita ka na. Noong gabi ng aksidente mo, ako ang nagligtas sa iyo. Si Lokeke ang tunay na may kasalanan. Bakit di mo lang ako mahal? Asigo. May karapatan kang malaman ang totoo. Noon pa. Keke ang hulat sa pulis. Kailangan ng nanay ko ng 500,000. Kaya sinabi ni Lokeke na kung tatanggap ako ng sisihin para sa kanya. Yan ang gusto kong marinig. Ano ang ibig mong sabihin? Ang gusto kong marinig ay, ano ang kondisyon mo para humingi ng tawad kay Keke sa publiko at aminin na ikaw ang magpeke ng video para siraan siya? Ano ang sinabi mo? Si Jingsing. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Siya kuhan mo sa akin! At hindi mo sa akin ang humingi ng tawad sa kanya! Eh, niya ang loob mo! Siya! Pera. Nyarihan. Tarangalan. O maging pinakamahusay na designer sa buong bansa. Tayo kong ibigay lahat ng iyon. Basta, Lam, humingi ka ng tawad kay Keke sa publiko. Saday lang. Hintay. Kung magkaroon ako ng away sa ibang tao, kanino ka sasakay? Sa iyo naman talaga. Paano kung ako ang may kasalanan? Paano ka magkakamali? Palagi kang tama. Uga! Ako ang bigla dito. Ako hiro sa kanya! Bakit? Hindi mo ako. Hindi mo alam kung gaano kahalaga siya sa akin. Hit mo siyang talanghay. Kahit kamukha pa niya ng buong mundo, itataya ko ang buhay ko para sa kanya. Siya. Tigil na ang drama. Labihan na Yomsin. Buwas na na kaya mong gawin ang lahat. Mamatay ka na nga. Ano? Takot ka. Ano yung sinasabi mong itataya mo ang buhay mo para sa kanya, diba? Tandaan mo ang sinabi mo. Ang sinabi mo. Huwag kang susuway. Tama na! Kahit mamatay ka sa harap ko ngayon, hindi ko pagkawan si Lokeke. Gusto ko siyang mapahiya at maduro. Ginawa niya ang lahat para patayin ako. Siya dapat mata sa mata, ngipin sa ngipin, sisirain ko siya. Niloloko mo ako! Ikaw sumasobras panloko ka sa akin. Tama! Niloko kita! Ginago kita! Sinasadya ko! Ayaw ko kayong maging masaya. Okay ka lang? Okay lang! Jinghang, hindi kita tinataksilan. Yung lalaki, hinawakan niya ako nang hindi ko alam. Kinuha ko siya. Itimayin ako. Jinghang! Napakarami na nating pinagsamahang pagsubok. Paano kita pagtataksilan? Maniwala ka sa akin. Jinghang!
Pero bakit paulit-ulit mo siyang pinipigilan? Dahil sa iyo yan. Natatakot ako na baka agawin ka niya sa akin. Kaya pinalaban ko siya. Dahil mahal kita. Mahal mo ako. Minsan talaga napag-iisipan ko. Yung keke na nag-alaga sa akin ng 2 taon. Ikaw pa talaga iyon. Ikaw bakit ngayon? Huwag kang tala. Lagi at laging nandito ako para sa iyo. Ang pangako ko sa iyo, hindi nagbago. Jinghang! Ano ang gagawin mo sa video? Ang mga magulang ni Chayang Renke. Alam mo ba? Kilala mo ba si Xi Jinping? Hindi ko siya kilala. Ang proyekto ng Damai Group. Ibigay na lang sa ibang kasamahan. Ayoko nang ituloy ito. Gusto ko kumain sa Changcheng. Mayroon ka na bang plano kung saan? Wala pa. Dito. Bumalik ka na lang sa Amerika para mag-aral ulit. Mayroon din naman akong branch office doon. Hindi ko naman plano na manatili ng matagal dito. Para tayo magkasama na lumapas ng bansa. Tulungan mo ako, tanga! Ano bang ginawa mo? Nadamay pa kami sa gulo mo. Ano nang nangyari sa iyo, Mama? Pumunta ka ng mag-isa sa abandonadong pabrika sa Chengan, tapos nag-report ka pa sa polis. Andahan daw yun ang nilang marangkay. Si Jinxing! Hayop ka! Huwag sinakawakan! Hoy! Dalhin sila. Sandali. Ito ay mula sa noong grupo ko. Ang larawang ito. Bakit nandito ito? Kaya pala. Si Ryuje, hindi pa tayo nagpa-picture. Ano? Pero tingnan mo ang itsura ko ngayon. Kumuha lang tayo ng picture. Pag bumalik na ang paningin mo at wala na ako, makikilala mo pa rin ako sa litrato. Bakit? Ayaw mo ba akong makilala? Sige, pitch na. Nagpa-picture. 3, 2, 1, cheese. Kasabi lang. Ayoko! Season. Paano nangyari ito? Bakit anak ko ang mukha niya? Sino ba talaga siya? Salta ka. Ito ba ang anak mo? Imposibleng anak ko iyan. Bakit naman makakasama ng batang iyon sa iyo? Eh bakit mo kinuha ang litrato kanina at gusto mo pang punitin? Hindi ko kilala ang sarili ko. Ang aking anak. Yun, naiwanan yun ang binibini nang bumisita siya sa akin. Natakot akong magalit kayo, kaya hindi ko na ibinabalik. Kaya! Hindi! Pwedeng kay Saino. Yes ba? Maawa po kayo, si Xiaoy! Yaya po ako ng binibini! Patawarin niyo ako, si Xiaoy! Okay, kanila. Sino ka ba talaga? Sagutin mo na ang telepono! Nakidnap si Wenxin, walang dugo. Saan ang saya? Jinghang, marami ka pang dapat ayusin sa labas. Ayaw ko na mag-aaksaya ka ng panahon mo para sa akin. At matagal na rin akong hindi nakikita si tita. Magkukwentuhan muna kami. Babalik agad ako. Hoy, ari ka rito! Putulin ang isang daliri ng bawat isa sa kanila, tapos ipadala kay Jayang Renke. Gawin na! Ano? Hindi mo magagawa yan, binibini! Gawin talagang! Ako ang iyong ina! Tikyo! Ano ang sinabi mo? Noon, sabay kang ipinanganak ng tunay na anak ng pamilya. Para mabigyan kita ng magandang buhay, pinalitan kita ng isang mayamang pamilya. Tapos ang tunay na anak, pinalaki ko na lang mismo. Ibig sabihin, si Jayang Renke pala ang tunay na anak ng pamilya Luo.
Kiki! Jinghang, bakit ka na agad bumalik? Nandito na siya. Huwag niyo si Mama. Papa ko. Pwede. Humingi ka lang ng paumanhin kay Keke sa harap ng media. Kaulat ko lang. Sila, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Gagawin ko. Putang ina! Kung tuloy-tuloy niya itong pagbabanta, maaari silang magsabi ng katotohanan tungkol sa aking pinagmulan. Jinghang, kuya, inaalagaan ako ng tita noon. Ayaw kong gawan sila ng masama. Sila. Hindi ba lagi na gusto ni Chayang Ran na maging isang magaling na designer? Nay mo, dati bakit Rai sa designer ay mga Rai? Ang kanyang mga kamay. Kung siya ay ayaw humingi ng tawad sa publiko, puputi namin ang kanyang mga kamay. Buhay! Gusto kong maging pinakamahusay na designer sa buong mundo. Designer! Ang pangarap ko ay makita kang matupad ang iyong pangarap. Matupad. Gawin mo na! Jinghang, gawin mo na! Talagang gusto kong kutulin. Bukas na kamay. Hoy! Ang larawang ito, Kilala mo ba? Kilala mo. Lalo kang pangmaslang mo. Ang tao dito ay... magkasamang larawan namin. Pero bakit? Siya, nakamukha mo. Ano talaga ang nangyari noon? Sabihin mo sa akin! Jinghang, kuya! Tayo! Hala, ba't ang mukha ko? Ang picture. Maganda. Malaki ang mata ko, parang pinggan. Naalala ko pa. Sinabi pa niya, malaki raw ang mata niya parang pinggan. Bakit niya tinakpan ang mukha niya sa litrato? Ikaw mismo, sabihin mo sa akin, Puffy! Kasi noon, Piminto! Pulis! Huwag mo raw! Pinakpinala niya yun! Kuwin na mukha mo! Salita! Lumayas! gusto ko kumalaman kung bakit. Bakit? Kaunti pa, nasira na ang kamay ko. Huwag mong sabihin nagkamali ka ng tao. Nagduda nga ako. Ako! Hindi ko sasabihin sa iyo kung ano ang nangyari noon. Talinti ako sa iyo. Paumanhin. Nabigo kita. Niloko kita. Hindi ako ang taong nasa larawang iyon. Ginawa ko iyon para lang makakuha ng oras. Sinira mo na ang aking mga kamay noon pa. Ikaw. Si Jinxing. Kaya ko sa iyo. Ako, tayo ay hindi. Tayo ay magiging kaaway hanggang wakas. Jinxing Jedge. Ang bastos na babaeng iyon na si Chayang Renke, hindi pa rin siya humingi ng tawad sa akin. Jinxing Jedge. Naalala mo ka ba? Ang larawang kinuna natin sa Fenghu ang Thai. Anong larawan? Ay nako, baka naman yung kinunan niya kasama si Jayang Renke. Naalala ko, syempre naalala ko. Naalala mo pa ba? Ano ang sinabi mo sa akin noon? Ako. Naalala ko, syempre naalala ko, sinabi ko noon. Naalala mo pa ba? Ang sinabi mo sa akin noon? Naalala ko, syempre naalala ko, sabi ko noon. Matagal na kasi. Hindi ko na masyado matandaan. Hoy! Is, bakit ba? Alam nga, tigin mo ka bahay. Tapos mayari sa'yo, itayang Renke. Yun! Babalik na agad ako. May emergency sa bahay, kailangan ko nang umalis. Mama! Si Jayang Renke, anak ng yaya namin. Inggit na inggit siya sa akin mula pa pagkabata. Kiramin siya, gustong-gusto niya akong masira. Hindi niya matanggap na mapapakasal ako kay Xi Jinping. Ayaw niya akong maging masaya. Mama, walang kasalanan ang anak mo. Maniwala ka sa akin. Mama! Ano? Ganun pala. Buta magdaanan na lang, hikmal na. Lola, na ganun siya kagalit sa anak ko. Mama, talagang pinagsamantalahan ako. Kailan? Sisiguraduhin ko, pababawi ang katarungan mo. Mm. Ang palabas.
Tita Lu, huwag mo akong tawaging tita. Nakakadiri ka sa akin. Mabuti naman ang pakitungo ko sa iyo. Tapos sisinungalingan mo pa ang anak ko. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Huwag kang papalusot. Humingi ka ng tawad sa anak ko dito ngayon. Hindi mo ikaw ang sa niya. Patatawarin kita kung gagawin mo yan. Hindi ko ginawa yun. Bakit ako inawad? Bakit kayo puro nagsisinungaling ng todo? Bakit lagi na lang ako pinapahirapan? Dahil mahirap ako. Akong kapangyarihan. Kaya lang, ganun. At pinapipiwi ako sa taong may kasalanan. Sakay! Kayo pa nagtitigas ang ulo. Gusto ko, pakita mo. Gaano katagal kaya mo makapagdamasan yan? Pwede. Usapin na pinawin lahat. Tawagan mo si Jayang Renke. Magandang araw. Ang tinatawagan mong subscriber ay hindi maabot sa ngayon. Subukan ulit mamaya. Magandang araw. Ang tinatawagan mong subscriber ay hindi maabot sa ngayon. Bakit? Hanapin agad ang lokasyon niya. CJ. Sino ka ba talaga? Nahanap na. Nasa Villanueva family si Jayang Xiaoji. Nasa Lo family. Kiusap wag. Ano ba yan? Shilly Jage. Akala ko pa naman matalim ka. Bakit naman? Palagi kang napapahiya. Kasi ano? Tama. Ikaw nga ang tinutukoy ko. Niloko kita at sinasadya ko. Ayaw ko kayong mabuhay ng maayos. Pasensya na. Hinabi ko kita. Ako ang nagsinungaling. Ito ba? Isa na namang talaan mo para lukuhin ako. Isa, dalawa, tatlo. Ikinatutuwa mo akong lukuhin. Kuya Shiliw! May kita sa takan. Uti lang sa nakikita ko yan ko. Hindi mo ba gusto malaman ako kay Sarkato? Sasabihin ko na sa iyo ngayon. Dahil ako ang nagsimula noon. Nagpapalawig ka na naman ng oras. Sigaw nila yung saltayo. Kuya Jinghang, niloloko ka niya. Lakiks ka pa bakit na? Huwag kang maniniwala sa kanya. Sanghiyang wakdal araw-araw lagapingon. Kaaway mo siya. Napakaraming ginawa niyang masama sa akin. Tutulong ka pa rin sa kanya. Tutulungan ko siya. Ano sa akin kung mabuhay siya o mamatay? Tama. Kuya Shiliw! Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Wag na, ikaw na magsalita! Hindi totoo yun! Titigas pa ang ulo mo! Huwag mong sisihin ang isang inang sa kanyang puso. Huwag. Amoy ba ito ang kanyang amoy? Siya nga. Hindi mo ba huli ng kanina kung paano ko nalaman ang tungkol sa ilaw? Sasabihin ko agad sa iyo ngayon. Alam ko na ang pinakapaboritong prutas mo ay Canada. Alam ko ba na may nunal ka sa palad ng kaliwang kamay mo dahil ako? Niloloko mo ako! Mandaraya ka!
makiusap. Tulungan mo ako. Nagkamali talaga ako ng tao. Tigilan ninyo! Kick! Siya. Kick! Illegal ang ginagawa ninyo. Ito ay... Ikaw. Kick! Layuan mo kami! Ano ba? Kick! Kick! Kinasusuklaman kita. Manakit para sa ginawa ninyo. Hindi ko mapaniwalaan na talaga ako kay Keke. Hindi ko mapaniwalaan na nagkamali talaga ako kay Keke. Jinghang Jeje, ano bang sinasabi mo? Anong pagkakamali? Niloko mo pala ako sa lahat ng panahon. Talaga si Keke! Jinghang Jeje! Yo, nagsinungaling! Layuan mo ako! Ikaw. Lahat ng ginawa mo sa kanya, ibabalik ko sa iyo ng doble. Huwag kang magsisisi. Jinghang Jeje! Jinghang Jeje! Mukhang oras sa pagamiting ang... Plano, Gigi. Si Jinghang, kung ganyan ang gusto mo, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Imbestigahan ang lahat ng background ni Jayang Renke at Lohike sa nakalipas na 2 taon. Ay, talalo. Bisan. Opo. Sandali. Paano magiging anak ko yan? Bakit naman makakasama ng anak ko ang babaeng iyon? Bakit hindi mo agad ibigay sa akin ang litrato? At gusto mo itong pinitin? Naku, paano ako magkakamali sa sarili ko pang anak? Imbestigahan din ang dating yaya ng pamilya Loo, ang ina ni Jayang Renke. Hinihinalang ko, hindi siya ang tunay na ina nito. Ano? Ginoog si Jingsing, may nagsampalang reklamo laban sa inyo dahil sa kasong pananaktan. LQ, di ba? Bakit naman sadyang manasaktan ang aming presidente? Pakisamahan ninyo kami. Baka si Luke kay ito. Hindi ko pwede nahintulutan na maapektuhan ang si Shai dahil sa akin. Smash mo. Presidente. Patay! Patay na siya! Hindi! 1,000,000 piso! Aminin mo lang na ikaw ang bumangga at pumatay sa kanya. Mag-aasawa ako sa mayamang pamilya. Hindi ako maging pro ng kahit ano pati. Gusto mo akong tanggap ng karaan mo. Kailangan pa ng operasyon ng nanay mo. Aminin mo lang na ikaw ang bumangga at pumatay sa kanya. Sa iyo na ang pera. Hoy! Gising ka! Gising! Huwag kang mamatay! Kaya pala ganoon. Pero parang record ng presidente na nagpakita. Na si Jayang Renke ang may kagatuan. Gawa ni Luke ang lahat ng iyon. Kawalan mo ako. Kailangan ko siya hanapin. Pakiusap, pakawalan ninyo ako. May sasabihin ako sa kanya. Pakiusap! Wala ka ng karapatang humingi ng kahit ano. Sino ba talaga? Nagkakusa sa akin. Ako! Renke. Alam ko lahat, naalala ko na. Ay, ganun kung ako. Gusto mong bawiin ko ang kaso?
Panaginip mo. Ako si Giant Renke. Kahit mawala lahat ng meron ako, isusulong ko ang kasong ito. Hahayaan kitang mawasak at mawala ng lahat. Keke, Huwag mo akong tawagin ng keke. Ang keke mo ay si Lo Keke. Kainin ko itong sa akin. Natutuwa ako ng gusto. Pero ngayon, pag narinig ko ulit iyon mula sa iyo, nakakasuka lang. Pasensya na. nagkamali lang ako ng... Pag-intindi sa galit mo sa akin. Sa lason. Pinsala. Bawat isa, isa-isa. Takot na lahat ng sa puso ko. Sabi mo, si Lo Keke. Hindi ka. Tama at mali. Yung mga ebidensya, sisinungaling siya na nakabuhang kabango. Inupuso mo ako sa harap ng lahat. Para may balik ang kanyang reputasyon. Hindi mo ako huliin ang tawad sa kanya. Hindi mo nagawin na i-hostage ang mga magulang ko. At... Halos hindi mo ba ang aking kamay? Noong oras na iyon, nakiusap ako sa iyo ng buong puso. Nakikura kita bilang huling pag-asa ko. Sinabi ko, Shilu Jage, sagipin mo ako. Oh, ano? Binaliwala mo lang. Lumayo ka naman ng pakandangan. Wala akong huli. Pinabayaan mo akong mamatay. Paano iyon? Hindi ko alam. Hindi ba't niliit mo ako dahil mababa ang uri ko? Diba? Hindi ba't nakala mo hindi ako karapat dapat samahan niyang ikaw? Diba? Kung ganoon, sumakwa ang pangalan mo. Mawala ng lahat. Oh, dead na. Ano tinatapos ko ng taong mahal mo? Nasakit na iyon. Hindi ko inakala na sa araw na kinakilala na kita sa wakas, ito na pala ang araw na pinakagalit ka sa akin. Patawad. Bakit may mga posas siya sa kamay? Hindi ba yan si Xi Jinping, ang tagapagmana ng Xi family? Akala ko makapangyarihan siya, pero naaresto pala ngayon. Nakakatawa naman. Ha! Ikilang mo! Kuha na ni Kato! Makuha! Huwag na! Wala kininyo kiyan dayon! Umalis na! Hindi ko alam ang nangyari sa inyo noon. Pero kitang-kita ko na nalulungkot ka. Pero siya ay magsasakit lang sa iyo. Siya ang gumanti ng masama sa mabuti. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magpapatawad. Ano? Naaresto si Jinxing. Lahat ng resources na mamiliksi. Palayain si Jinxing. Inay, pasensya na, gagawin ko ang lahat para mabawasan ang epekto nito. Nagpahanap na ako sa taong tinatawag na Giant Renke. siya nga. Makipag-ayos sa kanya para may maipaliwanag sa publiko at matapos na ang usapin na ito. Ayos? Anong ayos? Siyempre, pera ang kapalit para matapos ito. Ano? Anong ginagawa mo? Bumalik ka! Kick. Giant Renke, Nakabalong mukha mo, buntahan mo pa ako. Anong mukha mo? Nagtanong lang ng pera para tayo sa akin. Hindi ka kasi ba nabihiyan nag-iwan mo sa akin? Ako? Kung yan ko. Pakinggan mo muna ako. Kung sikat na lang para patay sa akin. Sick! Smak, 100 milyong piso. Si Jinghang, mahal ka pala nila. Nagulong sana noon. Nang na-aksidente ka, dapat ay pinapalit kita sa 100 milyong iyon. Bakit pa kita iniligtasan? Bakit pa kita inalagaan? Sa loob ng 2 taon. patawad. Wow, sorry. Sorry. Ang 100 milyong iyon, hindi ko kailangan. Totoo ba? Sige na. Ang mo lang pakita pa upang hindi mo napatawad. Para makipagbati ka ba talaga dito? Pakinggan mo ako. Hindi kita patatawarin kailanman. Gusto kong makita kang bumagsak at mapahiya. Talagang sorry ako. Lumayo ka sa akin! Pulis! Busan ang pinto! Base sa investigasyon, ang iyong inang pala ang noon ay nagtatrabaho bilang katulong sa pamilya Loo at pinalitan kanya ng kanyang sariling anak. Kaya ikaw ang tunay na anak ng pamilya Loo. At si Lo Keke ay anak ng katulong. Ano? Anak?
Patawarin mo ako, anak. Wala akong hindi alam na ikaw ang aking anak. Hindi ko sinadyang saktan ka. Patawarin mo ako, anak. Pasensya na. Anak, patawarin mo ako, anak. Buksan mo ang pintuan. Anak! Nalaman na natin. Si Miss Chayang ang tunay na anak ng pamilya Luo. Dinala na rin ng pulis ang mga magulang niya para makilala siya. Itong Luo Keke. Palayain ninyo ako! Palabasin ninyo ako! Ako ang tunay na anak ng pamilya Lo. Ako ang dapat na asawa ng presidente Nagsi. Ako ang may kapatang maging mayaman. Paumanhing. Bakit nandito kayo lahat? Benraw. Ah? Dahil gusto namin. Ipatalsik ka. Alam ko ikaw ang nasa likod nito. Pero ipatalsik mo ako. Ikaw lang. Kaya mo bang kumbinsihin ang lahat ng narito? At patahimikin ang buong mundo? Hindi ko karapat-dapat. Pero sila. Si Jinxing, lumabas ka saksi. Hindi ka dapat si Jingsing na mamuno saksi. Hindi siya karapat-dapat. Lumabas ka saksi. Hindi ka dapat si Jingsing na mamuno saksi. Naparito ka ba para makipagbati? Hindi kita patatawarin habang buhay. Gusto kong makita kang bumagsak. Galit na galit ka sa akin. Nakikita mo. Gusto ng lahat na bumaba ka na. Kuya, ikaw. Magtira ka pa ng konting hiya para sa sarili mo. Kuya Shilio, ano ang pangarap mo? Ang pangarap ko, sana matupad ang lahat ng gusto mo. Kung iyon ang gusto mo ngayon, tutulungan kita. Baka mga bayad na tao lang iyan para mapilitang mag-resign ang presidente. Panaginip ka na lang. Hindi iyan matibay na argumento. Sa negosyo, ang resulta ang pinakamahalaga. Tama, kung sino ang makapagdadala ng kita, siya ang karapat-dapat maging tagapagmana. Kayo ikinalat niyo ako sa tamang oras. Sumasang-ayon ako. Desisyon ko nang umalis sa Xishay. Ano? Ito na lang ang magagawa ko para sa iyo. Pinakabagong balita, si Xi Jinping ng Xishay Group ay nagbitiw dahil sa personal na dahilan. Masaya ka na ngayon, di ba? Nangako ako sa iyo na gagawin ko ang lahat para sa iyo at hindi ako mag-aatubili. Presidente! Isang araw ka nang umiinom. Mamatay ka niyan! Gitna! Luhesa! Ngayon, kinuha na ni Chayang Xiaoji ang Luoshay. Siya na ang bagong presidente ng Luoshay Group. Pero gumulo ang kanyang inang pangalaga sa seremonya. Humihingi siya ng sulat ng kapatawaran para palayain si Luo Keke. Sinabi pa niya na kung mahirapan si Luo Keke, papaghirapin niya si Chayang Renke. Ano? Ang problema ito. Teka po. Hanapin agad ninyo kung nasaan si Dayang Renke. Yan. Nahanpan siya. Si Chayang Xiaoji ay malak sa Chayang Pidla ko na ang sakto maso si Pelikono. CJ! Hello, nasaan ka? May nahanap akong magandang ihawang restaurant. Samahan mo ako. Hindi na, wala akong ganang kumain. Hay, hindi mo ba sinabi na hindi mo alam kung paano mo ako pasasalamatan? Kaya samahan mo na lang akong kumain. Tiitakan mo si Andes. Bakit siya pa? Ang sarili naming anak ang mapupunta sa kulungan. Habang siya naman ay magiging prinsesa ng Luo family at magiging sikat na si. Bakit siya pa? Banggan mo siya! Kick! 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 Layuan mo kami! Hospital! Kumusta siya? Ikaw daw! Bakit? Bakit lagi siyang nasaktan kapag kasama ka? Bakit? Kung hindi dahil sa aming si Jayang Xiaoji ay baka. Huwag ka mag-akala na nababawi mo ang lahat ng pinsalang nagawa mo sa kanya dahil lang nailigtas mo siya ngayon. Umalis ka na dito ngayon din. Huwag ka nang magpakita pa kay Renke. Hindi mo ba naiintindihan? Huwag ka magpakita kay Renke kailanman. Kailangan kong tiyaking ligtas siya. Kung hindi,
Hindi ko aalis kahit sa hakbang. Ikaw! Keke, okay ka lang. Chik. Renke, kumusta ka na? Lumayo ka sa akin. Ayaw kitang makita. Umalis ka na. Bakit naman? Ang aming presidente. Tumahimik ka! Pero, Tayo na. bakit? Siya nga ang nabigtas sa kanya. Pintaktuin siya nga. Okay na siya, okay na. Presidente, anong nangyari sa'yo? Pagpatingin ka ba? Inaalala mo si Miss Jayang pero hindi mo pinapansin ang sarili mo. Presidente! 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 Alam mo ba, nag-aalala na ako sa'yo ng husto. Kung may mangyari sa'yo, ano na ang gagawin ko? Salamat, Susyo. Salamat ang sa akin. Paulit-ulit ka na nagpuprotekta sa akin. Hindi ko talaga alam ang sasabihin ko. Eh kasi, Ikasal na tayo. Kamay, Tina, gising na! Pangako ko. Daw mamatay. okay lang ako, totoo. Magpahinga ka muna, bibilhin ko lang ng prutas para sa'yo. Kakatapos mo lang ng operasyon, paano ka makakalakad? Bumalik ka na lang at magpahinga. Gusto ko lang malaman kung okay na siya. Saking pansik na. Kumusta ang kanyang kagayan? Nasugatan din pala siya. Hindi pwede, hindi dapat maraman siyang manasiksiksing kung nagigpas kanya. Okay na, balik ka kaya bababa ko. Gusto ni Renke ng tahimik na buhay ngayon, kaya ayaw kong buluhin mo iyon. Duda sinamro ba ko? Malapit na kaming ikasal. Ano? Presidente. Alam mo naman kung gaano ka kapupot kay Renke. Kaya, para sa kalusugan at kapayapaan ng aking magiging asawa, huwag ka nang humarap sa kanya. Parang naiwanan ko ang cellphone ko sa work. Kukuhanin ko para sa'yo. Pasensya na, hindi pa ako handa. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Hintay! Bakit? May sakit ka ba? O karma na ba ito? May manubha ka bang sakit? Malapit ka na bang mamatay? Sige na. Bakit naman mo kapangyarihan si Finaxi? E nag-iisa pumunta sa ospital? Wala kahit isang kasama? Oh, naalala ko na. Pinalayas ka na ng Xi. Noon ikaw ang hari ng lahat ngayon. Friend, tuna. At ang minamahal mong Luo Keke, hindi pala siya tunay na anak ng Luo. Siya pala ang anak ng Yaya. Ngayon, nasa kulungan na siguro siya. Ako ang tunay na anak ng Luo. Manamanahan ko ang kayamanan ng pamilya na bilyon-bilyon. At doon, nahanap ko na ang puso ko. Malapit na kami ikasal. Congratulations. Kakagaling lang niya. Huwag siyang paabutin sa stress. Hintay! Hindi pa ako tapos. Inumayo like this. CJ, ano ka ang skip? O malapit na mamatay. Eh, siya pa rin lang. Gusto mo tao. Ikudam. May ganun ba sa parusa? Tama na. Alagaan mo na lang ang sarili mo. Isang basura ako. Para saan ka pa magpapagod sa akin? Ikaw, ingatan mo lang ang sarili mo. Naaalala mo ka ba? Noong pinilit mo akong dumalo sa engagement party ninyo ni Luke. Hindi ka nababago na biting kailan ang engagement party ninyo. Intatuanan mo pa ako doon. Nang paulit-ulit. Pinahiya mo ako ng todo, kaya gusto ko nang mamatay noon. Kaya ngayon, Sa
sa kasal namin sa loob ng 3 araw. Naanil akong kita. Wala oras. Sa posisyon mo ngayon, wala kang karapatang tumanggi. Itali ka at bitaon. At makikita mo mismo ang aming kaligayahan. CJ, kung iyon ang gusto mo, gagawin ko. Kahit sa oras. Kung hindi ka pa handa, okay lang, maghihintay pa rin ako. Matagalan naman akong naghintay. Handa na ako. Handa na ako. Iwan na ang lumang sarili ko. Nang tuluyan. Boss, Huwag mo na akong tawaging boss. Hindi na ako tagapagmana ng si. pero boss, Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Umano ka na naman ng pupuntahan. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa tabi ko. pero Lahat na pagtitipon ay may katapusan. Mayroon din akong gustong puntahan. Sige na. Pero ang lian kong ang pinakamahusay mong likha. Kayang-kaya mo bang ibenta iyon? Amoy liyan kong ito. Kahit ika pa sa merkado, hindi agad-agad magiging sikat iyon. Kaya, siya ay... Kuya Shiliw, Si Lokeke pala ang bumili ng lian kong. Siya nga. Bakit? Bakit ko ibebenta ang lian kong? talaga namang para siyang anghel na bumaba sa lupa. Mapalad ako na napangasawa ko siya. mapandim lang ka talaga. Gusto kong pumunta sa isang lugar. Saan? Sasamahan kita. Gusto kong pumunta ng mag-isa. CJ, saan ka man pumunta, gaano man katagal, hihintayin kita. Sige, hintayin mo akong bumalik. Mabilis lang akong babalik. Pero hindi ka naghintay sa akin. Bakit hindi ka naghintay? Kung mag-away ako ng iba, kanino ka kakampi? Sa iyo naman, syempre. Kahit ako ang may kasalanan. Dok, kamay pala. Lagi kang tama. Nangako kang iingatan mo ako habang buhay. Bakit mo ako iniwan? Pasensya na. Hindi ko talaga inis may iwan ta. Ito ang pera mula sa pagbebenta ng lian kong. Kasi, ayaw ko talagang ibenta iyon. Ikaw mismo ang gumawa niyon para sa akin. Simbolo iyon ng pagtatagpo natin. Paano ko naisip na ibenta iyon? Pero kailangan ko ang perang ito. Para ipagamot ang mga mata mo.
Para malinasan ka. Gusto kong makita ka ulit. Malaman mo kung sino ka talaga at saan ka nanggaling. Ayaw ko na makita kang ganyan. Bulag at nawawala ang sarili. Pero nang bumalik ako na puno ng pag-asa dala ang perang ito, hindi ka na ang siliw kuya ko. Naging headline ka na. Ang makapangyarihang isihi, si Jinxing. Abig tuwi. Anong silbi pa ng perang ito sa akin? Patawad. Talagang patawad. Si Jinxing. Galit na galit ako sa iyo. Hindi kita patatawarin habang buhay. Si Shen. Sige na, ilagay mo na sa akin yan kung ginawa mo para sa akin. Grabe, ang ganda. Pero, ito ang pinakamayabang mong obra, ang Lian Kong. Ibibenta mo talaga ito. Hindi na ibebenta. Espesyal na ginawa ko itong pabango para sa'yo. Amoy, ikaw siya. Pinangalanan ko itong lian kong dahil gusto ko. Habang nandito ka, sa hangin, puno ng iyong pabango. At pagkatapos kong umalis, bawat aligaw ko ng amoy, hahanapin ka nito para sa akin.